Good evening and happy meeting to all. Let us all bow down our heads for prayer bago tayo mag-start. Dear Heavenly Father, we thank you for this midweek meeting that we are having right now. Please be with us as we sing praises to your name. May we glorify you through our songs. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Una po nating awitin ay I Need Thee Every Hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay down nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior, I come to thee. For our opening song, our song of praise, let us sing, My Jesus, I Love Thee.
Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, this now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. I love thee in life, I will love thee till death, and praise thee as long as thou lendest me breath, and say when the death dew lies cold on my brow, if ever I love thee, my Jesus, this now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. Shall we bow our heads for the prayer? Dear God, Heavenly Father, we are so thankful, O Lord, for preserving our lives up to this moment. Thank you for the blessings that we receive from you. Lord, we're here once again to praise your name and to listen to the words that you have sent to one of your daughters to partake or to present to us, O Lord. May we be able to understand it and apply it in our lives. Bless also the other participants that will be able to render their parts well in accordance to your will, O Lord. And please be with us always. Forgive us for the sins we have committed against you. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Sobrang traffic po talaga ngayon. Kaya si Atelin ay ah, nahirapan na traffic po siya. Okay, ako nga kanina matraffic nga din nung dyan ako sa Riparo. Akala ko hindi ako aabot. Pero praise God dahil nandito po tayo ngayon. Ang ating pong midweek ay pinangungunahan ng Diamond Care Group. And we would like to thank the Yambao couple for leading us in the Singspiration and for the opening song. And then, instead of Sister Lynn, ang inyong lingkod po, Sister Laverne, ang siyang nanguna sa ating panalangin. And ako na rin ang welcome remarks. After my part, it will be followed by the musical offering of Lavon Cameron. And then we are going to listen to the message from Sister Marlene Gonzaga. After which, the season of prayer will be led to us by Brother Orbit of Damya, and then the closing song and the closing prayer by our speaker. Um, this part of our music worship will follow according to what is flashed in our screen. God bless everyone.
Good evening po mga kapatid. Naririnig niyo naman po ako ng malinaw? Okay. Sige po, mag-share lang po ako ng screen. Yan. Okay. Good evening po ulit mga kapatid. Happy midweek po and Happy New Year. Bagamat nagkita-kita na po tayo nung nakaraang Saturday, pero ito po ngayon ay first midweek prayer meeting natin for 2026. And alam naman po natin, usually kapag New Year, laging merong New Year's resolution. Yan. So when I volunteered na ako po ang mag-speak ngayong gabing ito doon sa group namin sa Diamond, nag-iisip po ako talaga ng ito topic ko, pero talagang more on resolution talaga kasi yun naman usually yung topic natin. And fortunately, meron po akong balae, yung pong father-in-law ni Mar, na i-share sa akin itong 5 biblical tips na to step into 2026 with the spiritual mindset. So sabi ko parang tugma kasi since nag-iisip ako, so parang nabigyan ako ng outline dito sa topic na to na gusto kong i-discuss. Kaya ito po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabing ito. So hindi po to sa akin, share lang po to sa akin and gusto ko rin i-share sa inyo kasi alam ko po na magiging applicable sa bawat isa sa atin. So, bago po tayo magsimula, nais ko po munang tayo ay yung po sa isang, teka lang po ah. Ang aking aso ay nagpupuga sa lamesa. Sorry po. Tayo po may yung po sa isang panalangin. Lord, muli po, Lord, may kami ng gabay sa inyo na sa aming pong pag-aaral ng mga salita ngayong gabi ito. Kami po ay patnubayan, bigyan ng gabay ng banal na espiritu itong aming mensahe po ay magamit po namin para po sa aming paglalakbay sa taong 2026. Maraming pong salamat, Panginoon, at patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Lahat ng ito hinihiling ko po alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Inuubo din po ako sa medyo paus ako. Pagpasensyahan niyo na po. So, para po, 5 biblical tips. So, unang-una po, sabi dito, look back on God's grace and blessings in 2025. So, meron po ditong 1, 2, 3 Bible verses na ating pong iisa-isahin. Sabi po sa 1 Chronicles 16:8, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sa 1 Chronicles 16:11, 12, sabi po sa 11, look to the Lord and His strength, seek His face always. And 12, remember the wonders He has done, His miracles, and the judgments of He pronounced. Lamentations 3:22-25. So 22 po sabi dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. 23, they are new every morning, great is your faithfulness. 24, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. And 25, the Lord is good to those whose hope is in Him. So kung atin pong susuriin itong tatlong Bible verses na ito, makikita po natin na hina-highlight dito kung gaano kabuti ang ating Panginoon. So para po sa ating pagsisimula ng 2026, kailangan po balikan natin ano ba yung mga biyaya at kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon noong taong 2025 para ma-refresh tayo na ang Panginoon hindi tayo pinapabayaan. Maari pong marami tayong mga karanasan, merong good, merong bad, pero kung i-weight po natin or titimbangin natin, siguro po mas nakakahigit na mas marami yung blessings na natanggap natin sa Panginoon. Kasi, di ba sabi nga dito, they are new every morning. Di ba sabi nga po, every gising is a blessing. So yun lang pong magising tayo sa umaga, mabigyan tayo ng pagkakataon muli na maglakbay sa mundong ito, is isa na pong biyaya or blessing sa ating Panginoon kasi hindi niya hinayaan na tayo po ay mapahamak habang tayo ay natutulog. Meron kasing iba na natutulog kasi hindi na sila nagigising. So, malungkot po yan, bagamat
payapa ang kanilang pag-alisan, pero malungkot po yun kasi ang hirap na mawawala yung kasama mo sa buhay nang walang sakit, walang ano, tapos bigla na lang all of a sudden, binangungot pala or kung ano man nangyari. So, masakit po yung mga ganong bagay. Pero, sa lahat po ng ginawa ng ating Panginoon, kung iisa-isahin po natin siya, timbangin po natin ang biyaya at blessing ng Panginoon na pinagkaloob sa atin sa 2025 para po sa pagsisimula natin ngayong 2026. Number two, leave the past behind. Focus on moving forward. Marami po kasi sa atin, minsan hindi kinakalimutan yung nakaraan. So, balikan po natin, tunghayan po muna natin itong dalawang Bible verses. Sabi dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, alam po natin, di ba? Si Kristo, pinagkaloob niya ang kanyang buhay. So, sa kanyang pagkamatay sa krus, alam natin na meron tayong biyayang natanggap sa kanya kasi meron tayong pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. So, dapat po natin laging iisipin na anuman po ang mga nangyari sa atin sa nakaraan, maaring marami tayong mga kamalian, marami tayong mga bagay na masakit na karanasan na maaaring sabihin natin, yung iba kasi, sinasabi mo lang yan kasi hindi ko yun nakaranas. Pero kung ikaw yung nasa katayuan ko, maaaring masabi mo, ang hirap mag-move on or mag-move forward. Pero sabi nga po, kalimutan natin or leave the past behind. Mag-focus po tayo dun tayo sa kung ano yung hinaharap natin. Kasi kung hindi po natin kakalimutan yung nakaraan, magiging bilanggo po tayo ng ating nakaraan. Maaaring ito ang maging hadlang para hindi natin makita kung ano yung magandang bukas na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan daw po natin, wag tayong mag-dwell dun sa past kasi past is past. Alam natin yan eh, kalimutan na natin. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So, kung paano nagbigay ng daan ng ating Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa ating buhay, kalimutan po natin yung mga masasamang bagay na nangyari sa atin. Kalimutan po natin yung mga masasakit na karanasan natin. Gawin natin po siyang lesson lang. Kung ano yung masakit na naranasan natin, meron po yung lesson na iniwanan sa atin. So kuhanin po natin yung lesson. Pero wag tayo mag-dwell dun sa pain na naranasan natin, dun sa nangyari. Kasi hindi po natin makikita ang magandang future na inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Kapag tayo po ay nag-dwell lang palagi sa paraan. Number three, put your fears and anxieties about the new year in God's hand. Alam naman po natin na, syempre sa mga nangyayari ngayon, marami tayong naririnig, ano na yung mangyayari, malapit na dumating ang ating Panginoon, maraming mga kaguluhan na nangyayari sa buong mundo. Recently lang na yung kaguluhan na dinakip ng presidente at first lady ng Venezuela ng US. So, maraming fears, maraming anxieties, and pasimula pa lang po yan ng 2026. So, maaring yung iba na hindi nakakakilala sa ating Panginoon, nag-worry na sila, ano na mangyayari? Kagaya ng mga nangyari sa ating government, ang daming masasamang bagay. So, paano na, wala na ba tayong pagkakataon na makabangon? So, marami tayong pag-aalala sa buhay. Marami tayong mga iniisip, maaring hindi lang sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga ka-churchmates, sa ating pamilya. Pero, sabi nga po ibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Ngayong 2026, wala pong pinakamaganda tayong dapat gawin kung hindi ibigay natin, ipagkaloob natin sa Panginoon. Hayaan natin siya
na siya ang humawak sa atin. Sabi nga po sa Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, yung pong anxiety, nakakadagdag po yan ng ng sakit sa atin. Maaring sa sobrang takot natin, sobrang anxiety natin, tumataas na yung BP natin, yung blood pressure natin. Tapos, kasunod niyan, may mga iba pa tayong sakit na mararamdaman. Kasi nga po, masyado tayong worried. Ginugulo tayo ng mga kaisipan na hindi naman natin dapat pinagkakaabalahan. Dapat po, kung meron tayong nais na hilingin sa ating Panginoon, sabi nga dito, by prayer and petition, with thanksgiving, we should always thank the Lord kasi lahat ng kabutihan niya po sa atin. And then, we present our request to God. Kasi nandyan lang naman po siya. Before we even request, alam na ng Panginoon kung anong kailangan natin. All we have to do is just to utter kung ano man yung mga kailangan natin sa ating Panginoon. Para nang sa ganon, maramdaman natin yung presence ng ating Panginoon. Kasi pag hindi po natin binibigkas yung ating request sa Panginoon, maaring maranasan po natin na parang feeling natin, ang layo natin sa Kanya. Kasi hindi po tayo lumalapit sa Kanya. And sabi po sa 7, Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So yun nga po, sa lahat ng mga anxiety natin, mga bagay na ginugulo ang ating kaisipan, pagka tayo po ay lumapit sa Panginoon, makakaranas po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na tanging siya lang ang makapagbibigay. Hindi natin makukuha sa kapwa natin tao. Hindi natin makukuha sa sabihin na natin sa asawa natin, sa anak natin, sa kapatid natin, o kung sino man. Tanging ang Panginoon lang po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi natin marurok ang kalaliman at hindi natin maunawaan kung bakit kapag tayo po ay nakasandal or nakadepend sa ating Panginoon, meron po tayong peace of mind. Hindi po tayo nag-aalala sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sabi nga po sa Matthew 6:33 and 34, alam naman po natin to. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow. Wag daw po tayo mag-alala sa kinabukasan. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. So every day, meron po tayong na-encounter na mga problema. Every day, meron tayong mga maaring maganda at pangit na pangyayari sa ating buhay. Pero, wag na po nating isipin pa anong mangyayari sa kinabukasan. Basta yung ngayon, kung ano yung nangyari ngayon, ngayong araw na to na maaring hindi maganda, solusyonan po natin para hindi tayo mag-iisip pa na kinabukasan, dadalhin pa natin yung dala-dala pa natin kung ano man yung nangyari ngayong araw na to kasi nga binabagabag tayo na mga takot, binabagabag tayo ng lahat ng mga alalahanin natin kasi nga po, binitbit natin eh. So, iwanan lang po natin siya. Leave everything to God and makakaranas po tayo ng kapayapaan na tanging Panginoon lang makapagbibigay sa atin. Sabi pa po sa, yung continuation po ng number 3, sabi dito sa Isaiah 41:10-13, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So wala po tayong dapat alalahanin, wala tayong dapat i-alala sapagkat ang Panginoon, siya po ang nagbibigay ng lakas sa atin, siya pag tumutulong sa atin, at hinahawakan niya tayo ng kanyang righteous right hand. Sabi po dito, sa 11, all who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. So kung meron man pong gumagawa sa atin ng hindi maganda, ipagpasa Diyos na lang po natin. Dahil darating po ang panahon, sila po ay magiging ashamed and disgrace. Dahil kapag tayo po ay nasa Panginoon, alam natin na dapat ay lumalakad tayo ng tama kung ano yung nais ng ating Panginoon. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. So kung meron man pong gumagawa ng
may nakikipag-away sa atin, merong gumagawa ng issue para sa atin, bawa, chinichismis tayo, ginagawan tayo ng story na hindi maganda, hayaan lang po natin yun sila. Magsasawa din yan sila, yung kakamarites nila. Pero kayo po, basta tayo, naglalakad tayo ng tama sa ating Panginoon, Panginoon lang po ang itataas natin. Sabi nga po sa 13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." So wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Alalahanin po natin kapag ang Panginoon ang tumulong sa atin, sigurado po tayo, lahat malalagpasan natin, lahat po makakaya natin dahil ang Panginoon ang may hawak sa ating kamay at hindi niya tayo bibitawan or pababayaan. Number 4, let God guide your plans for the new year. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam po natin ang Panginoon, marami po siyang magagandang plano para sa atin. Marami po siyang plano na tayo ay magtagumpay, tayo ay managana, at hindi tayo mapahamak. Mabigyan tayo ng pag-asa, magbigyan tayo ng magandang future. Pero, sorry po, tumilan yung aking pusa. Pero, madalas po, kaya hindi natin nakikita yung plano ng Panginoon kasi nakafocus po tayo sa ating sarili kung ano yung pinaplano natin. Why not? Ipagalaw po natin ulit sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-8, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones." So kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, mauunawaan po natin kung ano yung nais niyang mangyari sa atin. Minsan po, yung mga plano natin sa buhay. Although sabi nga, di ba, hindi naman masamang magplano. Parang ano po, parang gusto natin maging maayos yung kinabukasan natin. So, nagpaplano tayo, ano yung mga dapat natin gawin. Pero, wag po natin kakalimutan, ibigay pa rin natin sa Panginoon. Kasi, alam natin, yung plano natin, tayo lang yun. Pero kung isasama po natin ang Panginoon sa plano natin, hingi natin yung approval niya doon sa plano natin. Maunawaan po natin na kung yun ay kagustuhan niya o hindi. Halimbawa, meron po tayong pinagpe-pray. Lagi po nating sasabihin, if it is your will, Lord, hahayaan mong mangyari ang bagay na ito. Pero kung hindi, ikaw na ang humadlang. So, dapat po ipagkatiwala natin sa Panginoon. At alisin po natin lahat ng mga plano na pansarili lang natin. Bagkus matuturing pa po tayo na magplano, hindi lang para sa ating sarili, kung hindi para na rin po sa kung paano tayo makakatulong sa ministry, kung paano po tayo makakatulong sa ating pamilya, kung paano po tayo makakatulong sa mga kapatiran, paano tayo makakatulong sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Yun po yung mga plano na ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. At hingin po natin ang gabay niya na tulungan tayo na magawa natin ito at magampanan natin ito sa taong 2026 sapagkat nag-uumpisa pa lang po tayo ng 2026. So mahaba pa po ang ating lalakbayin. Pero hayaan po natin ang Panginoon ang mag-guide sa atin sa lahat ng plano natin para sa taong 2026. And lastly po, sabi dito number 5, "Seek to glorify the Lord in all things. Make Him your greatest satisfaction." Sabi nga po sa Psalms 96:1-3, "Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people." So, sa lahat daw po na ginagawa natin, laging ang pagtaas ng papuri sa ating Panginoon ang lagi nating uunahin. Lagi natin siyang i-glorify sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Lagi nating iisipin, ito bang bagay na ginagawa kong to? Nakakapagbigay ba to ng papuri sa ating Panginoon? Kasi maaari pong may mga bagay tayong ginagawa na akala natin, okay lang yun. Pero pag inisip natin, ano ba ang
nagiging cause and effect nito sa atin, na-addict na pala tayo sa bagay na yun, tapos nauubos na pala yung oras natin. Tapos hindi naman, sorry po, in effect, hindi naman pala nakakapag-glorify sa Panginoon yung ginagawa natin yun. So, iwasan po natin ang bagay na yun. Para nang sa ganon, ang iisipin lang natin palagi ang Panginoon. I-declare natin ang kanyang glory sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Sa lahat ng mga, diba sabi nga, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of the Lord. So, lagi ang papuri sa Panginoon. So, iisipin po natin lahat ng bagay na ginagawa natin. Sabi nga po sa Psalms 100, verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sa panahon po ngayon, uso ang ubo. Uso ang ubo, uso ang sipon, uso yung lahat ng mga sakit na related sa malamig na weather. Pero sa kabila po ng mga sakit na nararanasan natin, patuloy pa rin po tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Patuloy pa rin tayong magalak, patuloy pa rin tayong umawit ng may kagalakan sa Kanya. I-worship natin ang Panginoon ng may kasiyahan. Ibigay natin sa Kanya yung mga joyous songs natin. Alam ng Panginoon na kapag tayo ay merong relasyon sa Kanya, nagiging mas maganda yung ating pakikisama sa Kanya, yung ating pagpupuri sa Kanya, yung ating pananalangin sa Kanya. Lahat ng bagay, magiging maganda po sa paningin ng Panginoon sapagkat meron tayong binibuild na relationship sa ating Panginoon at lagi nating itinataas ang Kanyang pangalan sa lahat ng bagay. So, alalahanin po natin lahat ng ating pinag-aralan ngayong gabing ito. At sana po ito po ay magamit po natin para po sa ngayong taong 2026. Yun lang po and happy midweek po. Maraming salamat, Sister Marlene, sa napaka-timely at very very fruitful na mga advice at message para sa taong ito. Ano? Thank you. Tayo po ngayon ay magkakaroon na ng ating season of prayers. Sa ating pong chat room ay si Brother Jazz ang nag-post ng kanyang prayer request para sa kanyang family, health. Pag-pray din po natin ang mga may sakit, may mga karamdaman ngayon. Si Brother June. At ganun din, pag-pray din natin ang ating mga kapatid sa Barangay 160. Tayo po ngayon ay yuyuko na para po sa ating panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, Ama naming nasa mga langit, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay nagtipon para kayo ay aming worship. Marinig ang inyong mensahe sa gabing ito sa pamagitan ni Sister Marlene. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe na paalala sa bawat isa sa amin na patuloy naming alalahanin ang inyong kabutihan, ang inyong biyaya, na patuloy na ipinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw naming buhay. Tunay, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito at ang mga biyaya na inyong ipinagkakaloob ay nagiging sanhi para kami ay maging strong sa aming pananampalataya. Patuloy na pagtiwalaan ang inyong salita sapagkat alam namin, Panginoon, na kami ay mahal mo, kami ay patuloy mong
iniingatan sa araw-araw naming buhay at ang bawat panahon, bawat oras na ipinagkakaloob mo sa amin. Ito ay isang paraan para kami ay mag-shine, maging liwanag kami sa aming mga kapwa na lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. At Panginoon, maraming salamat din na itinuro mo sa amin na huwag kami mag-dwell sa mga mistakes namin, sa mga bagay na nagkukos ng fear sa amin, lalo na sa mga panahong ito na ang mga bagay na nangyayari sa aming sanlibutan ay naghahasik ng takot sa puso ng karamihan. Ngunit Panginoon, alam namin na kayo ang may hawak ng lahat ng bagay. Kayo ang may control sa lahat ng ito. At hindi niyo pababayaan, Panginoon, na ang inyong mga anak ay patuloy na lamang na mapahama. Kundi sana sa pamagitan ng mga pangkaganapang ito, ng mga nangyayari sa aming paligid, ay lalo kaming maging malapit sa inyo. Patuloy kami, Panginoon, na mag-aral lalo ng inyong salita upang ang mga takot na ito na hinahasik ng kaaway ay ma-overcome namin. Gayon din, Panginoon, naway patuloy kami mag-dwell sa inyong mga blessings, sa inyong kabutihan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at kami ay patuloy na nakakasumpong ng inyong mga biyaya sa araw-araw at nawa, Panginoon, ito ang mag-guide sa amin para ang mga plano na aming ginagawa, lalo na sa taong ito, ay maging sang-ayon ng inyong kalooban. Huwag po kami, Panginoon, umasa sa aming mga karunungan, sa aming mga kaalaman, kung hindi patuloy naming pagtiwalaan ang inyong mga salita na ito ang magbibigay sa amin ng tamang direksyon, tamang guidance, lalo na sa pagtahak namin ng New Year nito 2026. And Lord, we also pray na sana po ay mag-glorify namin kayo sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming mga plans, Panginoon. Minsan, alam namin kami nakakagawa ng mga plano na hindi sang-ayon ng inyong kalooban. Tulungan kami, Panginoon, na lalo kami magtiwala sa inyo. At anuman ang mga answered prayer namin, Panginoon, tanggapin namin ito, na ito ay patungo sa lalo ikabubuti ng mga plano na inyong nais sa bawat isa sa amin. Kaya sa gabing ito, ibinabalik namin sa inyo, O Diyos, ang mga papuri at pasasalamat sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, O Diyos, amin pong ipinapanalangin ang aming mga kapatid na una sa lahat, ang mga naririto sa online platform na nakikinig. Amin pong hiling, Panginoon, na inyong pagpalain ng bawat isa. May mga problema pa rin na hinaharap, Panginoon. Alam namin na ang mga problemang ito ay mabibigyan din ng solusyon sapagkat hindi niyo pababayaan ang inyong mga anak na tuluyan na lamang madala ng mga problema ng buhay. Kung hindi kaya aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga kahinaan, ang aming mga shortcomings, Panginoon, kayo nawa ang magbigay sa amin ng strength upang kami ay maging lumakas sa aming pananampalataya at patuloy kami, Panginoon, magkaisa para isulong gawain ninyo. Panginoon, namin pong idinadalangin ang family ni Brother Jazz. Ang dalangin, Panginoon, ay para sa strength, healing ng kanyang ama, kanyang father, Panginoon, na matagal na nais na bumuti ang kanyang pakiramdam, bumalik ang kanyang dating sigla at lakas upang patuloy siya, Panginoon, na pumuri sa inyo at patuloy siyang, Panginoon, magpasalamat sa inyo. Ganon din ang kanyang mother, Panginoon, na dumaranas sa vertigo. Naway inyo po siyang tulungan. Naway ang mga paraan para ito ay ma-avoid ay kanilang magawa upang sa ganon, Panginoon, ay maging maayos ang kanyang buhay at patuloy siya, Panginoon, kumapit sa inyo at magtiwala na kayo lamang ang
bibigay ng healing sa lahat ng mga sakit. Amin pong ituloy na dinadalangin si Brother June sa kanyang kondisyon. Panginoon, inyo po nawa na inyong siyang tulungan ang mga paraan na ginagawa para ito ay gumaling ang kanyang sakit, Panginoon, ay sana mag-work. Ganun din ang mga medication na kanyang tinitake. Maging paraan ito, Panginoon, na inyong gamitin para siya ay manumbalik ang kanyang lakas. Tulungan sila, Panginoon, Sister Myra, na lalong maalagaan si Brother June. Huwag niyo po siyang pabayaan, bigyan din po siya ng strength at mabuting kalusugan sa araw-araw. Gayon din, Panginoon, idinadalangin namin ang iba pa naming mga kapatid sa Barangay 160, ang aming mga iba pang mga families na naroroon. Alalahanin din po sila, Panginoon, sa mga panahong ito. May mga pagsubok na dumarating sa buhay. Panginoon, sana ito'y harapin nila na may pagtitiwala sa inyo. At ganun din, Panginoon, sana'y patuloy kami magkasama-sama na pumuri sa inyo habang kami ay nag-aantay sa inyong malapit na pagdating. Patawarin kami, Panginoon. Marami pa rin kaming mga pagkukulang sa inyo. Marami kaming mga nasasabi, marami kaming naiisip. Maring ito ay hindi kalooban ninyo. Tulungan kami, Panginoon, na ang aming mga pagkukulang na ito ay matransform namin na maging positive, Panginoon. Maging tumingin kami sa inyo. Kayo lamang ang aming tularan. Kayo ang maging center ng aming buhay. At sa panahon na kami ay sinusubok ng kaaway, Panginoon, ay nawa kami ay maging matatag sapagkat kayo ang aming Panginoon na sandala namin. Kayo makapagbibigay sa amin ng kasiguruduhan na ang mga trials na ito ng aming buhay ay kaya naming langpasan sapagkat hindi niyo po ninais na ma-overcome kami kung hindi ma-overcome namin ang mga pagsubok na ito sa aming buhay sa tulong ninyo. Naway ang inyong Holy Spirit ang siyang laging sasama sa amin, ang laging gag-guide sa amin sa araw-araw naming buhay upang sa ganun, Panginoon, kami ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Madama namin, Panginoon, ang kahalagahan ng panahon na aming tinatayuan ngayon. Alam namin, Panginoon, sa mga darating na panahon ay lalong dadami ang mga iba't ibang klase ng mga trials sa buhay na susubok sa bawat isa. Naway ang inyong bayan ay manatiling matatag, manatiling strong upang sa ganon, Panginoon, kami ay magiging handa na sumalubong sa inyong malapit na pagdating. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito at ang aming dalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mahanda sa inyong nalalapit na pagdating. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. For our closing song, let's sing Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring forth above,
echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior and happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tayo po ay po sa isang panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa midweek na pinagkaloob po sa amin sa kalagitnaan po ng isang linggo. Muli po namin naranasan ang inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na sa taong 2026. Amin pong ipagkatiwala sa inyo lahat ng aming mga plano sa aming buhay. Alam po namin na marami kami mga bagay na nagawa na hindi po kaaya-aya ng taong 2025. Tulungan po kami na ito po ay aming maiwasan na at ganun din po sa taong 2026. Makagawa kami ng mga bagay na lagi lamang pong makapagbibigay ng glorification sa inyo na pangalan. Sabi nga po, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of the Lord. Nawa ito po ay hindi lamang po namin binibigkas, kung hindi ito po ay aming sinasakamuhan, sapagkat alam po namin, kung hindi po namin gagawin ng bagay na ito, kami po ay tuluyang malalayo sa inyo. Akayin po kami, palagi amin pong maramdaman ang paghawak niyo sa aming kamay, kagaya po ng mga pinahayag niyo na salita sa amin na kayo ang hawak sa aming kamay at hindi po kami pababayaan as long as kami po ay umakapit sa inyo. Akayin po kami ng tama, kain po kami sa tamang landas. Huwag mo po kami bibitawang Panginoon sapagkat sa dami po ng mga pagsubok na amin pong kakaharapin ngayong 2026. Alam po namin, mapapanagumpayan lamang po namin ito kung kayo po ang kasama namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa panibagong taon. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong lakas. Salamat po sa araw-araw na pagising sa amin, pagbibigay sa amin ng magandang kinabukasan. At sa inyo po namin pinagkakatiwala lahat. Ano man po ang mangyari sa amin sa mundong ito, as long as meron po kami tinatanaw na pag-asa na kami po ay magkaroon ng karapatan na magmana ng buhay na wala hanggan. Wala po kami hihilingin pa sa mundong ito, kundi makamta ng corona ang putong ng buhay na ito pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy niyang pagdingin sa amin. Dalangin ang lahat ng ito. Hinihiling ko po. Alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.